Ang pasilyo ng ospital ay amoy chlorhexidine at pinakuluang oras. Sa tuwing sumasara ang elevator bandang 9:09 ng gabi, may tunog itong parang nagpipigil ng hikbi, isang pahabang ding na hindi mawari kung paghikap o paalala. Doon nagsisimula ang mahaba kong gabi sa Ward 214. Mabigat ang pintuan, naglalaman ng kaluskos ng pintura na dati marahil ay puti pero ngayoy kulay balat ng ulap na pinagpawisan ng taon. Sa itaas ng numerong 214, may gasgas na parang kuko ng pasensya at sa ilalim nito gumuguhit ang anino ng sinag mula sa ilaw ng nurse station. Kumikislot, tila naghahabol ng hininga. Ako si Ruth. 29. Volunteer na sanay magbantay ng may sakit kahit ako mismo ang pagal. Mabagal akong magsalita dahil parang bawat salita ay may timbang na dinadala, pero mabilis akong magparaya. Ganoon kasi kumilos ang taong wala namang sariling tahanan, ang ngiti panakip sa kakulangan. Ang katahimikan ay paraan para hindi mahulog ang gabing matagal mo nang pinipilit buuin. Kapag pumasok ako sa 214, may ritual akong ginagawa. Dampot sa clipboard, tingin sa monitor, pahaplos sa unan ng bata. Ang pasyente ko ay si Benny, 6 na taong gulang, timbang na parang papel na basang sinulatan ng mga doktor. Sa dibdib niya, nakadikit ang mga electrode, kumukurap sa galaw ng puso na parang ibong tinuturuan pang lumipad. Tahimik si Benny, hindi ang uri ng batang may himutok sa tuwing ginagalaw ang HB. Sa halip, marahan siyang humihinga, parang ipinagkakatiwala sa akin ang bawat pagangat ng kanyang maliit na tadyang. Magandang gabi, Benny. Bulong ko sa kanya sa unang gabi ko rito. Ilang buwan na ang nakaraan. Minsan nagigising siya, minsan hindi. Ang kamay niya'y laging malamig, parang may sariling panahon na hindi nakikisabay sa alternation ng araw at dilim. Ipinupunas ko ang basang tela sa noo at nagkukwento ako ng mabagal tungkol sa mga bus na hinahabol ko sa umaga, tungkol sa naglalakad na mga anino sa kahabaan ng Taft kapag rush hour, tungkol sa panaginip kong tuwing Sabado ay may bintanang hindi naglalagas ang kurtina. Walang nakakakita sa akin sa mundong iyon, ngunit dito sa 214 may monitor na nagsusulat ng bawat kislot ng puso. Parang nagpapatunay na totoo ako. Nakilala ko si Dr. Javier isang gabi ng Sabado, 11:30, nang buksan niya ang pintuan ng Duno 14 na parang sanay na sanay sa bigat nito. Cardiovascular fellow daw siya, sabi ni Tita Mercy, ang pinakamatandang nurse sa shift. May boses na nakasimento sa pagsasabing, "Kumain ka na ba?" Sa lahat ng tao, kahit kilala niya o hindi, si Dr. Javier ay may ugali ng mga taong walang pahinga. Ang paglalakad niya ay mula sa mapa ng katawan sa utak, hindi sa paa. Nakasuot siya ng wedding ring, manipis, kumikislap sa puting ilaw kung paano kumukutitap ang pawis sa sentido niya. Hindi ko tinanong kung bakit ganoon kapayat ang kanyang oras, pero alam ko, sa ospital may tinatawag na pagkahilig sa laban na hindi mo pwedeng ipagpaliban. "Good evening," sabi niya, mabilis at tumingin sa akin. Sa mga mata ng doktor, madalas akong makakita ng dalawang bagay, pagod at panata. Kay Dr. Javier, may pangatlo. Pang-uusisa na ayaw masyadong lalim, na parang pintuang ayaw nang muling isara kapag nabuksan. "Magandang gabi po, Doc." Sagot ko, mabagal, hinahabol ang dulo ng bawat titik para walang dumulas. "Vitals?" Tanong niya, hawak ang penlight, tapos tapat sa mata ni Benny. "Stable po, may konting dips, kaninang 10:28, pero bumalik din." Dahan-dahan kong itinuro sa log ang eksaktong oras, parang hinahaplos ko ang guhit ng card na pinagbuhat ng isang araw. "Good," sabi niya. "Si Benny, strong kid." Pinagmasdan niya ang monitor, ang pasikot-sikot ng berdeng linya na kasing sama ng pagtawa sa mali kapag may nanunood. "May mga anak ka ba?" Bigla niyang tanong.
parang pasubok sa tono ng pasilyo. Wala, sagot ko, ngumingiti. Wala rin akong bahay na masasabi kong akin. Pwesto lang, tulugan lang. Hindi na ako nasanay sa tanong, kaya lagi kong inuuna ang katotohanan. Mas madaling ibigay ang totoo kaysa ipaliwanag ang paliwanag. Tumango siya, parang may ibinilang sa loob ng ulo. Mas mabuti. Minsan. Bakit po? Tanong ko, hindi naghihintay ng aliw kundi ng linaw. Dahil may mga gabi, sabi niya, na mas mabigat ang pintuan kaysa sa bitbit mong bag. Huminga siya ng malalim. At kung may uuwian ka, kailangan mo ring isara ang pintuan ng mga kwarto. Gaya nito, kahit di mo pa alam kung gising pa bukas ang bata. Tahimik ako. Sinasabi ng mga mata ni Dr. Javier na sanay siyang hindi natutulog. Sinasabi ng singsing niya na may ibang oras na umaasa sa kanya. At sa tabi ng kama ni Benny, may mundong lumiliit. Pinatay niya ang penlight, sinilip ang wristband ni Benny. I'll be around, sabi niya at lumabas. Kasabay ng pagsara ng 2:14, kumalabog ang salamin sa maliit na bintana. Parang pitik ng tadhana. Lumipas ang 3 gabi na pare-pareho ang ritmong sinusundan. 8:00 ng gabi, briefing. 9:00, panalangin sa chapel ng ikalawang palapag. Doon ko natutunan ang amoy ng pag-asa na nakahalo sa kandila at floor wax. 10:00, pag-check ng fluid intake ni Benny. 2:00, uupo ako sa monoblock na sira ang isa sa 4 na paa at lalaruin ang takip ng ballpen dahil maaantok na ang utak ko at pipilitin kong gisingin ito sa kahit anong tunog. Minsan, dumarating si Mira, kapwa volunteer, maikli ang buhok at mahaba ang hakbang. Dinadala niya sa akin ang kalahati ng sandwich at balitang may bagong bantay na security guard sa main gate na hindi nagpaparada ng biro. Si Mang Lando daw ang pinalit, sabi niya. At pagkatapos ay mawawala na sa paglalakad, parang aninong humiwalay sa katawan. Pagdating ng madaling araw, Part 45, ako ang unang maririnig sa koridor ang pag-ungol ng floor polisher. Para iyong along sumusubsob sa dalampasigan ng pagod. Pag sumikat ang araw, bandang 6:15, may maliliit na alitap-tap ng liwanag na pumapasok sa bintana ng 214. Hinahagod si Benny na tila sinasabing, magpakatapang ka. Hindi ko alam kung nauunawaan ng bata ang liwanag, pero naririnig ng monitor ang pagbabago ng ritmo. May konting pagbangon ng puso, parang narinig nito ang sarili. Isang umaga, inihatid ko ang katawan ko sa labas ng ospital. Nakasabit sa balikat ang lumang tote, amoy alkohol at gabi. Sa jeep, sumandal ako sa bakal na may bakas ng pandikit at dumaan ang lungsod sa harap ko. Parang pelikula na nakalimutan ang musika. Bumaba ako sa kanto kung saan pwedeng bumili ng pandesal at sabaw ng guto sa iisang lumang kawali. Umupo ako sa bangkong plastik. Wala akong kubo o kwartong maituturing. May bed space ako sa sampalok. Kahati ang 3 babaeng call center agent, nakakaiba ang oras ng pagod. Sa tuwing uuwi ako doon, tahimik, nauupo ako sa gilid ng kutsyon at itinatapat ang earphones sa katahimikan. Parang umaasang may boses na tatawag sa akin sa ngalan at hindi sa titulo. Volunteer ka pa rin? Tanong ng tinderang si Aling Deli, sanay makakita sa akin ng pagod na may ngiti. Oo, tita. Sagot ko, mabagal, at ngumiti. Hindi para maging magalang, kundi para may itago. May bantay akong bata sa Tula 14. Matibay ka, sabi niya. Matibay din ang mga pintuan diyan, ha? Ang hirap buksan. Mas mahirap isara, sagot ko, at tinanguan niya ako na parang alam niya ang bigat ng sinarado niyang tindahan tuwing 10:00 ng gabi. Nang matapos ang sabaw ko, bumalik ako sa ospital. Naisip kong, kahit walang bahay, may lugar akong alam ang kiliti ng mga ilaw at ang ugali ng pintuan. Kinagabihan, dumating ulit si Dr. Javier. 2 tasa ng kape ang dala niya, amoy pait na bagong tinimpla sa machine.
na madalas sumuko tuwing 2:00 ng umaga. For you, sabi niya, walang paligoy, parang utos sa sarili niyang maging tao kahit sandali. Salamat, Doc, sagot ko. Mabagal pero walang hiya. Mainit ang tasa sa palad, kaya marahan ko itong idinampi sa pagitan ng dalawang kamay, parang sinisinop ko ang init para hindi tumakas. Anong kinatatakutan mo, Ruth? Tanong niya habang tinitigan ang monitor na parang nagbabantay ng alon. Napatingin ako sa kanya sa linya ng panga na pinutol ng pagod. Yung tahimik, sagot ko. Kapag masyadong tahimik, natatakot akong may huminto na hindi ko narinig. Tumango siya, halos hindi gumalaw ang leeg. Ako, ang kinatatakutan ko, ang malaman ng anak ko kung gaano karaming bata ang hindi umuuwi. Napatingin siya sa singsing niya, saglit lang. Gusto kong lumaki siya na hindi inaabutan ng tunog na ganito. Itinaas niya ang daliri at tinuro ang beep, beep, beep na parang metronome ng tanong na laging kang inuutusan sumagot. May anak ka po? Tanong ko parang hindi malinaw ang narinig ko kahit malinaw naman. Meron, sabi niya, payapa. At asawa. Pinipilit naming panatililihing ordinaryo ang mga umaga. Cereal, cartoons, pagkalat ng laruan. Gusto kong manatili roon ang puso ko. Hindi ko alam kung bakit niya iyon sinabi sa akin. Marahil dahil sa mga gabing tulad nito, ang labis-labis ay lumalabas tulad ng singaw sa tasa ng kape. Hindi mo mapipigilan, kaya mas mabuting may makaalam. Maswerte sila, bulong ko. Halos hindi lumabas sa bibig. May pintuang iniuwian. Napayuko si Dr. Javier, parang natamaan ng ilaw na masyadong direkta. May mga pintuang hindi dapat lagyan ng pangalan, sabi niya, at ngumiti na hindi umabot sa mata. Pero kailangan may magbukas. Mula noon, humaba ang mga gabing pareho kaming gising. Hindi kami laging magkasamang tatlo, ako, siya, at ang katahimikan. Pero kapag nagkakasabay, napupuno ng kwento ang pagitan ng pip. May mga pangarap siyang idinadaan sa biro. Na balang araw sa isang rural hospital kung saan mas marami ang buwan kaysa koneksyon, makapagbubukas siya ng maliit na unit para sa mga batang walang kayang magpa-opera sa Maynila. Tutulungan mo ako doon, sabi niya minsan, at napangiti ako hindi dahil naniniwala akong mangyayari, kundi dahil masarap wakan ang pangarap kahit saglit. Parang pulso ni Benny kapag tumatahan at biglang kumakalma ang monitor. Sa mga pag-uusap namin, hindi masyadong tumatawid ang mga salitang personal maliban sa iilang dulas. Nag-iipon ako ng maliit para sa pagrerenta ng sarili kong cubicle. Mahina ako sa pagligpit. Naglalakad siya kapag hindi masagot ang isip. Malakas siya sa pag-imbento ng dahilan para kumain ng isa pang pandesal. At si Benny, sa gitna ng dialogo, naming palaging sinasalubong ng kumusta ang saturation. Naging parang ikatlong boses na marunong manahimik. Kapag nabubusalan ng antok ang ward, maririnig ko ang hikbi ng bintana, ang mga paa ng nurse na silala na palaging nagmamadali kahit walang habol at ang pag-iling ni Tita Mercy kapag napapansin niyang mahaba na naman ang tingin ko sa pintuan. Ruth, sabi ni Tita Mercy minsan, bandang 2:30, hindi pintuan ang problema. Ang problema, umaasa tayong may ibang mundo sa kabila kahit alam nating iisang ward lang naman ang lahat. Napangiti ako, tumango. Pero kailangan pa rin kumatok, sagot ko. Kung hindi, sabi niya, hindi ka makakapasok sa sarili mong loob. Pagkatapos, pumirma siya sa log at tumuloy sa kabilang kwarto na para bang napilitan ang kisame na sumunod sa lakad niya. Isang gabi, nagising si Benny at hinaplos ang hangin, parang may hinahanap sa ibabaw ng kumot. May sakit po ba ang langit? Tanong niya. Boses na mapurol tulad ng lapis na ulit-ulit giniling. Bakit mo natanong?
Tanong ko, nilapit ang gilid ng kama. Kasi po, sabi niya, kapag humahaba ang gabi, parang umiikot yung tunog, tapos pag umaga, maputla ang araw. Tumikim siya, maliit. Ayoko po ng pinto. Baka po mag-isa akong maiiwan dyan. Kapit ka lang, sabi ko, mabagal, hinahaplos ang balikat niya. Bukas may araw ulit. Nakatulog siyang nakapikit ang kilay, parang may kinakalkula. Nang matulog siya, kinuha ko ang ilang piraso ng Crayola na naiwan sa mesa. May sketchpad siyang maliit, may guhit ng isang taong nakaputi, nakangiti, may stethoscope na parang kadenang hindi mabigat. Sa gilid ng pagguhit, may titik, P. Ah! Hindi ko na tinapos basahin. Baka pangalan ng doktor na paborito niya, baka pag-asa na sinusulat ng maliit na kama. Pagdating ng Martes, dumaan ang bagyo sa Maynila. Hindi malakas ang hangin pero basa ang lahat, pati ang mga salitang hindi pa naibibigay. Nagbiyahe ako mula Sampaloc Bitbit, ang payong na tabingi ang tadyang. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang kaskas ng tubig laban sa sapatos na murang nabili sa bangketa. Pumasok ako sa ospital na may tapak ng putik sa laylayan ng scrub suit. Mabilis kong pinunasan iyon, sanay sa pag-alis ng bakas na naglalaglag ng hiya. Sa Doong 14, malamig ang hangin mula sa aircon na parang may sarili ng kalendaryo. Nandoon si Dr. Javier, nakatalikod, nakasandal sa bangko. Nakataas ang siku sa lamisita, nakayuko sa checklist. Hindi niya napansin na pumasok ako agad. Nilapag ko ang payong sa sulok, sinabit ang ID, at lumapit kay Benny. Tulog siya, pero hindi mahimbing. May kunot sa noo, tila nakikipagpambuno sa panaginip. Doc, bulong ko. Tumingala si Dr. Javier, napawi ang layo sa mukha. Good evening, sabi niya at pinunasan ng palad ang noo na may bahid ng tubig o pawis o ulan o hindi ko alam. Bad weather, bad traffic. Pero nandito pa rin, sabi ko, at umupo sa dulo ng kama ni Benny. Dapat, sagot niya, minsan, kailangan mong harapin ang pintuan kahit alam mong sira ang bisagra. Nagtagal kami ng ganon tahimik habang tinititigan ang pagtaas-baba ng dibdib ng bata. Bandang alauna, humupa ang ulan. Narinig ko sa pasilyo ang yabag ni Mang Lando, bagong salta sa security, sabi ni Mira. Ay naku, narinig kong sabi niya sa intercom. May tumutulong sa ceiling sa may labas ng 216. Ang mga problema ng ospital ay parang butas sa bulsa. Hindi mo alam kung saan dumaan ang halaga hanggang wala ka nang mahugot. Sa madaling araw, pumapaimbabaw ang liwanag na parang asol na paghingi ng tawad. 5:32 a.m. Binuksan ko ng bahagya ang kurtina. Dumampi sa kama ni Benny ang umaga, maputla, parang bagong sabay ligo ang langit at mga gusali. Tinapik ko ang unan, inayos ang kumot. Sa paglingon ko, nakita ko si Dr. Javier na nakapikit, nakaupo pa rin, inabot ang gilid ng kama. Hindi tulog ang kamay niya, nakabuka parang pinagbubuhatan ng dasal. At sa gitna niyon, nakahawak si Benny, nakapulupot ang maliliit na daliri sa lanyard ng ID ni Dr. Javier. Bago ako makaisip kung paano aalisin ang tingin, gumalaw si Benny. Dumilat at walang kung ano-anong pagkalito, sabi niya payak, mahinang mahina pero walang duda. Tatay! Napatigil ang oras. Ang monitor nagpatuloy sa beep, beep. Walang pakialam sa mga titulo na bumabagsak na parang baso sa tiles. Napakapit ako sa gilid ng kama. Naramdaman ko ang lamig ng bakal na parang sagot sa isang tanong na matagal ko nang hindi tinanong. Si Dr. Javier nagmulat at may isang kisap na hindi niya naitago, hindi pagkapahiya, kundi pag-amin na bumigay na ang pintuan sa puwersa ng gabi. Tulog ka. Bulong niya kay Benny, mabilis, pero may lambing na hindi mo matututunan sa libro. Tulog ka, anak. Naramdaman kong kumirot ang isang bagay sa loob ko. Hindi selos, hindi galit. Isang maikling pagdukot
ng katotohanan sa bulsa ng iniingatang tahimik. Isinara ko ang kurtina, kalahati, sapat para maamo ang umaga. Narinig ko sa labas si Tita Mercy, maingay ang pages, tumatawag sa dalawang intern. At sa mismong segundo na iyon, napakinggan ko rin ang katahimikan sa pagitan ng dalawang salita, doktor at tatay. Sa 214, may pinto ang hindi ko nabuksan at wala na ring saysay kung kaya ko pa. Pag-alis ng bantay sarado na umagang iyon, kani-kaniyang galaw ang lahat. Si Mang Lando sa paglalakad, si Tita Mercy sa utos, si Mira sa pagbitbit ng tray, si Lala sa pag-update ng chart. Ako, naglakad papuntang chapel bago umuwi. Sa may hagdan, may nahulog na poster na nagsasabing World Heart Day. Pinulot ko ito. Nakakatawa, parang ipinapaalala sa akin ng buong gusali na umikot sa loob ang pintuan ng bawat katauhan at minsan naglalapat ang dalawang mundo nang hindi sinasadya. Sa chapel, naupo ako sa likod malayo sa haligi ng ilaw. Panginoon, bulong ko pero hindi ko alam kung saan dadalhin ang susunod na salita. Bumulong na lang ako nang wala ring dinala. Kung may pintuan para sa bata, buksan ninyo. Huwag niyo na akong ituro patungo sa akin. Pagkatapos tumayo ako, dumaan ako sa pasilyo, dumaan sa nurse station, dinaanan ang vending machine na ayaw tumanggap ng 5 piso. Humarap ako sa pintuan ng 214 at tiningnan ang gasgas sa itaas ng numero. Walang nagbago. Walang kailangang magbago para maging alinaw ang natuklasan. Nang gabi ring iyon, bumalik ako sa shift. Tahimik akong sumulat sa log, 8:03 p.m. Stable, 10:26. Slight desaturation, 00:51. Napakapit sa lanyard ng bantay. Hindi ko isinulat ang salitang tatay. Hindi dahil ayokong malaman ng iba, kundi dahil alam kong ang mga salitang iyon ay hindi kailangan ng tinta para manatili. Sapat na ang linya sa pagitan ng aking dibdib at ng pintuan, isang lintik na tanong na sa wakas ay may sagot. Ang batang binabantayan ko ay hindi lang pasyente sa mata ni Dr. Javier. Siya ang pintuan mismo, at ang bawat pagbukas may kapalit na pag-amin. Bago mag-umaga, humangin sa loob ng ward, marahang dumampi sa papel sa mesa. Isinara ko ang ilaw sa ibabaw ng lababo. Umupo ako sa tabi ni Benny at nakinig sa mahinhin niyang hininga. Sa kabila, nakaupo si Dr. Javier, walang salita, hanggang ang katahimikan ay naging isang kasunduan na hindi na kailangan ng pangalan. Sa labas, pumukaw ang unang bus ng ruta kong nakasanayan pa Sampaloc, para sa mga taong may bahay na inuuwian at para sa mga tulad kong naglalakad sa pagitan ng pintuan at pintuan. Sa isip ko, nagdikit ang dalawang salitang matagal kong tinatanong. Paano at bakit? Sa 214, ang sagot ay hindi lohika. Ang sagot ay dugo. At bago sumikat ang araw, alam kong mahahaba pa ang gabi. Ang pintuan, sa bigat at gasgas nito, ay kakayanin pang buksan. Ngunit kailangang tandaan, may mga pintong hindi para sa atin. May mga kwarto na kahit gaano ka kabait sa pag-aayos ng kumot, hindi ikaw ang dapat humimbing. At may mga salitang tulad ng tatay na sapat ng marinig minsan upang wala ka ng kailangang idagdag. Ang mga sumunod na gabi ay nagkaroon ng bigat na parang basang kumot na hindi matuyo-tuyo. Kapag binubuksan ko ang pintuan ng duhwartin, tila may kasamang alingaw-ngaw ang bisagra, paalala na hindi ko na maitatanggi ang narinig ko. Ang salitang iyon, tatay, ay nanatiling nakapako sa hangin, nakasabit sa pagitan ng ilaw ng monitor at ng anino ng kama. Hindi na ito maitatago, gaya ng pilat na kahit takpan mo, alam mong naroon. Sa bawat pagpasok ni Dr. Javier mula noon, iba na ang bigat ng kaniyang balikat. Kahit sinubukan niyang magpatuloy sa dati. Nakaayos ang stethoscope, nakakunot ang noo habang binabasa ang chart, may pilit sa bawat kilos, parang pinapasan ang dalawang ward ng sabay.
ang trabaho at ang tahanan na ayaw niyang isiwalat. Hindi ko siya tinanong. Ang totoo, natakot akong magtanong dahil alam kong ang sagot ay hindi lamang detalye ng isang ama, kundi isang paalala na hindi ako dapat nandoon. Vitals? Tanong niya gabi ng Miyerkules, pero ang tinig niya ay mas mababa kaysa dati, parang may tinatabing kumpisal. Stable, sagot ko, tinitigan ang mga numero. May kaunting pagbaba ng oxygen saturation bandang 9:00, pero nakabawi agad. Tumango siya, ngunit ang mga mata niya ay nasa kamay ng anak. Doon ko nakita ang pinong panginginig, hindi ng pasyente, kundi ng ama. Napakapit siya sa kama, saglit lang sa kamuling binitiwan. Parang tinutulak niya ang sarili na manatili sa papel na doktor, hindi bilang tatay. Isang nurse ang pumasok. Silala dala ang tray ng gamot. Doc, ito na po ang midnight meds. Pinirmahan niya agad, mabilis, halos hindi tiningnan. Nang lumabas si Lala, naiwan kaming tatlo. At ako'y nakaramdam ng kalabog sa loob ng dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ang katahimikan ay parang salamin na nagbabasag sa bawat segundo. Hindi ko alam kung bakit nasabi niya iyon. Biglang sambit ni Dr. Javier. Hindi siya tumingin sa akin, nakatutok sa dingding. Bini, hindi naman siya pala salita, pero kahapon, normal lang po yon. Sagot ko, halos pabulong. Alam ng mga bata ang katotohanan kahit hindi nila lubos na nauunawaan. Hindi mo na kailangan pang ipaliwanag sa kanila. Nararamdaman nila. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Kaya mo bang bantayan siya kahit ganito? Ganito po, na alam mo na. Huminga ako ng malalim. Doc, matagal na akong bantay ng mga taong hindi ko naman kaano-ano. Kung ano man ang nalaman ko, hindi nagbabago yon. Bantay pa rin ako? Parang gusto niyang sagutin, ngunit pinigilan niya. Sa halip, umupo siya, tinakpan ang mukha ng dalawang kamay. At sa unang pagkakataon, nakita kong bumigay ang balikat ng isang doktor. Hindi iyak na malakas, hindi hikbi, kundi isang pag-amin na hindi niya kayang palaging maging malakas. Sa mga sumunod na araw, mas madalas ang pagbisita ni Dr. Harvey Ersa Tundraportan. Wala ng paligoy. Pumapasok siya, nauupo sa tabi ng anak, at minsan tahimik lang kaming nagbabantay. May mga gabing nagkukwento siya, mga bagay na hindi ko akalaing ilalabas niya. Tungkol sa asawa niyang si Clara na araw-araw na naghihintay sa bahay, nag-aalaga sa kanilang anak na si Pia, kapatid ni Benny. Tungkol sa pangarap niyang makapagsimula ng programang libre para sa mga batang may sakit sa puso, para hindi na kailanganin pang ibenta ang mga ari-arian ng pamilya. At minsan, tungkol sa takot niya. Hindi ako natatakot mamatay, sabi niya isang madaling araw habang nakatitig sa mga linya sa monitor. Natutudo ako sa trabaho, alam kong parte ng panganib inyan. Pero natatakot akong iwan sila na hindi ko pa naibigay ang lahat ng kaya ko. Tahimik lang ako. Sa loob-loob ko, naisip ko, ako, walang pamilyang iiwan, walang tahanang babalik-balikan. Pero may mga gabi, naiinggit ako sa bigat ng kanyang takot dahil ibig sabihin noon ay mayroon siyang kayamanang pinanghahawakan. Dumating ang Biyernes na may kakaibang simula. 7:00 ng gabi, bago ang shift ko, tinawagan ako ni Mira. Ruth, huwag kang masyadong malate. Mukhang kritikal si Benny kanina. Nasa ICU si Doc buong araw. Halos hindi ko naramdaman ang jeep na sinasakyan ko. Pagdating ko sa ospital, malamig ang koridor. Sa pintuan na ng 214, sasalubong agad ang pakiramdam na parang may nakabitin sa ere. Binuksan ko ito at tumambad ang mukha ni Benny, maputla, nanginginig kahit nakakumot, at mabilis ang tunog ng makina. Nandoon si Dr. Javier, hawak ang kamay ng anak, habang si Tita Mercy ay nakabantay sa log, seryoso ang mukha. Ruth! Tawag ni Doc, halos pasigaw. Tumawag sila mula sa lab.
may mga resulta. Lumapit ako, siya mismo ang nag-abot ng papel. Sa unang tingin, hindi ko agad naintindihan ang mga numero. Pero sa ibaba, malinaw ang nakasulat. Perfect donor match identified. At ang pangalan, pangalan ko. Parang nilamig ang katawan ko, nanigas ang bawat ugat. Ako? Bulong ko. Oo, sagot niya, diretso, walang pag-iwas. Ikaw. Sa sandaling iyon, nag-iba ang lahat ng tibok ng ospital. Ang mga ilaw na puti, bigla kong naramdaman na parang sila'y nagiging tanikala. Ang pintuan ng 214, hindi lang basta kahoy, parang bibig na sumisigaw ng kapalaran. Ako ang tugma. Ang dugo ko ang laman ko, para sa batang ito, para sa anak niya. Doc, hindi ko matapos ang salita. Ang isip ko, naghahabulan ng tanong, bakit ako? Bakit ngayon? Bakit dito? Tinapik niya ang mesa mahigpit. Ruth, hindi ko ito hinihingi. Hindi ko ito ginusto. Pero ito ang lumabas. Nanlamig ang mga kamay ko. Tinitigan ko si Benny, ang payat na braso na may nakakabit na IV. Siya ang dahilan ng lahat ng gabing ito, ng lahat ng kwentuhan, ng lahat ng tahimik na dasal. At ngayon, ako ang sagot o kapalit. Kung gagawin ko ito, sabi ko mabagal, halos hindi marinig, ibig sabihin, hindi ko na alam kung saan nagsisimula ang bantay at kung saan nagtatapos ang sarili ko. Tumayo si Dr. Javier, lumapit sa akin. Hindi, Ruth. Hindi ito dapat manggaling sa'yo. Pero ako ang tugma. Hindi ibig sabihin na ikaw ang dapat. Niyakap niya ang mga bisig, parang pinipigilan ang sariling kumapit. Hindi ako papayag. Dahil kung mangyayari yan, magiging kabayaran yan ng isang bagay na hindi dapat nagsimula. Alam kong ang tinutukoy niya ay ang mga gabing mahaba, ang mga kwentuhan, ang mga titig na hindi dapat humaba. Ang unti-unting pagsibol ng damdamin na hindi pinangalanan pero alam naming pareho. Hindi ko na sinagot. Sa halip, tumalikod ako at lumabas saglit ng ward. Sa pasilyo, huminga ako ng malalim. Sa dingding, nakapaskil ang mga poster ng Donate Life at Be a Hero. Napatawa ako ng mapait. Sino ba ang bayani sa mundong ito? Yung nagbibigay ng laman niya o yung marunong tumanggi kahit may pagkakataon? Pagbalik ko sa loob, tahimik na nakatingin si Benny sa kisame. Marahan kong hinawakan ang kamay niya. Kapit ka lang, bulong ko. Pero sa loob ko, alam kong ako rin ang dapat kumapit. Lumipas ang Sabado na mabigat. Hindi ako mapakali. Habang inaayos ko ang unan ni Benny, ramdam kong nakatitig si Dr. Javier sa akin. Tila nagmamakaawa na huwag ko nang banggitin ang bagay na iyon. Pero hindi na maitatanggi. May pintuan nang bumukas at hindi ito agad maisasara. Nang madaling araw habang tulog si Benny, lumapit ako kay Dr. Javier. Doc, sabi ko, mabagal, mabigat. Kung sakali, kung wala nang ibang option, bakit hindi? Itinaas niya ang ulo at sa unang pagkakataon, galit ang nakita ko sa kanyang mata. Ha, dahil hindi galing sa'yo dapat ang kabayaran ng pagkakamali ko. Ruth, hindi ako pwedeng pumayag. Hindi pwedeng sa iyo manggaling. Nanahimik ako. Sa isip ko, hindi ko alam kung alin ang mas mabigat, ang posibilidad na mailigtas ko si Benny o ang katotohanang pinipigilan ako ng taong unti-unti kong minahal. At sa mga mata ni Dr. Javier, nakita ko ang isang pinto na nakasara. Hindi dahil ayaw niyang buksan, kundi dahil alam niyang kapag bumukas, mawawasak ang lahat ng nasa loob. Sa labas, pumutok ang unang busina ng umaga. Ang mga paa ng mga nurse ay muling naglakad sa pasilyo. Ang ospital ay bumalik sa ritmo nito. Ngunit sa loob ng Duha 14, alam kong nagsimula na ang ibang kwento, isang kwento ng dugo, ng puso, at ng pintuang hindi na maitatanggi. Ang mga araw na sumunod ay tila mga pahina ng librong pilit isinara, ngunit laging nadudungisan ng markang hindi mabura. Hindi na bumabalik sa dati ang ritmo ng gabi. Kapag naririnig ko ang pintuan ng Duna 14,
na bumukas at ang tunog ng sapatos ni Dr. Javier sa pasilyo para akong humihinto sa pagitan ng paghinga. Hindi ko na siya matitigan ng diretso ng matagal. At kahit walang salitang binabanggit, ang bawat katahimikan ay nagiging bangungot na inuulit-ulit. Si Benny, sa kabila ng lahat, ay patuloy na nakikipagbuno. May mga umagang magigising siya at hihiling na maupo ako sa tabi niya, hawakan ng lapis at tulungan siyang gumuhit ng araw na may mata. Para makita kung saan siya sisikat, sabi niya minsan. Nang tanungin ko kung bakit may mata, tumawa siya ng mahina. Parang kiliting kinulong sa dibdib para makita niya rin tayo. Ganun siya, maliit na katawan, pero may mga tanong at sagot na parang dumaan na sa lahat ng daigdig. Sa isang madaling araw bandang 3:00, biglang bumaba ng malaki ang oxygen saturation niya. Nagpatakbuhan ang mga nurse, kinuha ang mga emergency kit, nagsalita si Tita Mercy ng paulit-ulit. Saturation dropping, prepare suction. Si Dr. Javier, na nooy nasa kabilang ward, halos mabasag ang pintuan nang pumasok. Sa mga utos niya, "Bug him! Prepare the IV! Call anesthesia!" Doon ko unang nakita hindi lang ang doktor, hindi lang ang ama, kundi ang taong desperado. Para bang bawat utos ay hindi na para sa ospital, kundi para sa isang tahanan na muntik ng maglaho. Tumagal ang kritikal na yugto ng halos 30 minuto. Ako'y nanatiling nakatayo, hawak ang notebook na dapat kong sinusulatan ng log, pero ang mga kamay ko'y nanginginig. Nang bumalik sa normal ang linya sa monitor, bumuntong hininga si Dr. Javier. Pinagpawisan ang noo. Umupo siya sa gilid ng kama, hinawakan ang maliit na balikat ni Benny at marahang bumulong, "Anak, huwag mo akong iiwan." Narinig ko iyon ng buo. At nang tumingin siya sa akin, tila biglang nagising siya sa katotohanang may iba pang nakakarinig. Inalis niya agad ang kamay niya, tumayo at iniwan ang ward. Naiwan akong nakatitig sa bata at sa sarili ko, naramdaman ko ang kakaibang sakit. Ang pag-ibig na hindi ko dapat alamin ay mas malinaw na ngayon. Kinabukasan, pinatawag ako ng head nurse. "Ruth, may request ang pamilya ni Benny na magkausap kayo tungkol sa posibilidad ng donor." Nanlumo ako, parang binagsakan ng pader. Hindi ko alam kung paano sila nakakuha ng balita. Marahil galing sa resulta ng lab, marahil sa mga bulungan sa koridor. Pinakagat ko ang labi ko at dahan-dahang tumango. Pagbalik ko sa 214, naroon si Clara, asawa ni Dr. Javier. Hindi ko pa siya nakikita noon, ngunit agad kong nakilala. Payat siya, mahaba ang buhok na nakapusod, at may mga mata na hindi na natutulog sa kaiyak. May hawak siyang maliit na bag, tila galing pa sa bahay. Nakasandal siya sa gilid ng kama ni Benny. Kinakausap ito ng marahan, "Magiging okay ka, anak. Lalaban tayo." Nagtagpo ang mga mata namin. Sa unang sandali, parang may kutsilyong dumaan sa pagitan namin. Hindi siya galit, ngunit malinaw ang pagod at pangungusap sa kaniyang tingin. Lumapit siya, mahinang boses. "Ikaw si Ruth?" "Opo." "Sinabi nila, ikaw raw ang tugma." Hindi tanong iyon, kundi tiyak na alam na niya. Tumango ako at sa loob ko'y naramdaman kong parang sinisira ng bawat kumpirmasyon ang sariling hangganan. "Kung gagawin mo yon." Saglit siyang huminto, huminga ng malalim. "Hindi ko alam kung paano kita titingnan, pero alam kong may pagkakataon ang anak ko." Hindi ko siya masagot. Sa pintuan, dumating si Dr. Javier. Agad niyang hinawakan ang braso ng asawa, pinaupo ito, at mahigpit na nagsabi, "Clara, hindi sa kanya manggagaling, hindi ko papayag." Nagulat si Clara. "Pero siya lang ang tugma, Javier. Anong ibig mong sabihin?" "Hindi pwede," mariin niyang sagot. "Hindi ko hahayaang mabuhay ang anak natin dahil sa..." Tumigil siya, tumingin sa akin, at hindi na tinuloy. Tahimik akong nakatayo.
Ang mga salitang hindi niya tinapos, ako mismo ang nakaramdam ng bigat. Dahil sa iyo, umalis si Clara, umiiyak, di. Ala ang bag na halos malaglag sa balikat. Naiwan kaming dalawa sa ward at si Benny E natutulog, hindi alam ang banggaan ng mga lihim sa paligid niya. Doc, bulong ko, huwag niyo na akong pigilan. Kung ako lang ang paraan, hindi Ruth. Malakas ang boses niya, halos gumalaw ang kurtina. Hindi ikaw ang kabayaran ng maling damdamin. Hindi ka dapat maging, hindi ito tungkol sa atin. Sigaw ko ring bumalik, kahit mahina. Hindi ito tungkol sa kung anuman ang nararamdaman natin. Bata ang nakasalalay. Nagtagal ang katahimikan. Tinitigan niya ako mahigpit at marahang nagsabi, kung pumayag ka, mawawala ka sa akin. Hindi kita makikita ng pareho ulit. Napayuko ako. Hindi ko na tinuloy ang usapan. Pero sa loob ko, alam kong nagsisimula nang gumuhit ang desisyon. Lumipas ang mga gabi na parang oras-orasan na may dalang tinig ng orasan sa dibdib ko. Tuwing papasok ako sa ward, tinitingnan ko si Benny at iniisip kung hanggang kailan pa niya kayang lumaban. Ang mga labi niya'y pumupusyaw, ang mga kamay niya'y lumalamig. Isang gabi, bandang 2:00, nagising siya at hinanap ang kamay ko. Ate Ruth, bulong niya, halos hindi marinig. Bakit po kayo palaging nandito? Ngumiti ako, pilit. Kasi gusto kong siguraduhin na hindi ka nag-iisa. Pero, bumuntong hininga siya, mahina. Kapag wala po ako, saan na kayo pupunta? Hindi ko masagot. Tumingin na lang ako sa kisame, kinulong ang luha. May pintuan na bubukas, Penny. Lagi. Takot po ako sa pinto, sagot niya, muling pumikit. Baka sarado na. Hinaplos ko ang buhok niya. Hindi sarado ang pintuan kapag may nagmamahal na naghihintay. Nakatulog siyang mahigpit ang kapit sa kamay ko. Sa sarili ko, alam kong ang tanong niyang iyon ay hindi basta tanong ng bata, kundi tanong ng isang pusong alam ang hangganan nito. Kinabukasan, dinala ko ang sarili ko sa opisina ng transplant coordinator. Hindi ko sinabi kay Dr. Javier. Hindi ko sinabi kahit kanino. Tahimik akong pumirma sa mga papel, inisa-isa ang pahina. May linya para sa donor name. May espasyo para sa witness. Ang kamay ko'y nanginginig pero nilagyan ko ng tinta ang bawat kahon. Paglabas ko ng opisina, parang naging mas mabigat ang hangin ng ospital. Ngunit kasabay niyon, may kakaibang katahimikan sa loob ko. Parang tinanggap ko na ang isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Sa pagbalik ko sa 214, tahimik si Dr. Javier nakaupo sa tabi ng anak. Hindi niya alam ang ginawa ko. Hindi niya alam na sa susunod na mga araw, magbabago ang lahat. Tiningnan ko siya at sa loob ko may tinig na pabulong. Patawarin mo ako. Sa labas ng bintana, naglalaro ang liwanag ng dapit hapon. May mga ibon na pumapaimbabaw sa bubong ng ospital, naghahanap ng uwian. Ako, wala akong tahanan. Pero alam kong may isang pintuan na para sa isang bata at iyon ay kailangang buksan kahit hindi para sa akin ang liwanag sa loob. Sa gabing sumunod, hindi na ako mapakali. Ang bawat hakbang ko sa pasilyo ay parang may kasamang pako na nakatusok sa talampakan. Ang pintuan ng 214 ay mas naging mabigat kaysa dati. Para bang alam nitong may dinala akong lihim na hindi na maibabalik. Pagpasok ko, tahimik ang silid. Si Benny, payapang natutulog, at si Dr. Javier, nakasandal sa upuan, nakapikit, ngunit halata sa panginginig ng daliri, nagising ang isip niya. Lumapit ako sa bata, inayos ang kumot, sa kamarahang umupo sa tabi ng kama. Walang ingay ang mga makina maliban sa regular na beep ng monitor. Ngunit sa loob ko, may tambol na humahataw, sumisigaw ng hiwaga ng lihim na pinirmahan ko kahapon. Ang desisyon ay nasa loob na ng mga papel, nasa opisina ng transplant team at wala nang makakabawi.
Mukhang mahimbing siya ngayon, bulong ko. Halos hindi ko alam kung para kay Dr. Javier o para sa sarili ko. Idinilat niya ang mga mata, tumingin sa akin. Hindi niya ako tinanong, pero ramdam kong may hinala siya. Ang titig niya ay mahaba, parang gusto niyang basahin ang balat ko. Ang pagkilos ng kamay ko, ang bawat pilantik ng pilik. Ngunit wala siyang sinabi. Kinabukasan, Sabado ng umaga, dumating si Clara. May dala siyang mga laruan, maliit na kotse, stuffed toy na oso. Nilapag niya iyon sa tabi ng unan ni Benny, saka siya umupo sa tabi ng bata. Tahimik lang ako, nakatayo, habang pinagmamasdan ko ang mag-ina. Ang pagmamahal ni Clara ay malinaw, dumadaloy sa bawat haplos ng kamay, sa bawat bulong ng dasal. Ngunit sa likod ng mga mata niya, may tanong na hindi na mupunin iya maibulalas. Hanggang kailan? Benny, sabi niya, marahan, laban lang anak, may araw pa na darating. Hindi ko matiis ang bigat ng sandaling iyon. Lumabas ako ng kwarto, dumiretso sa chapel. Ang maliit na ilaw ng kandila ay kumikislap, parang mga mata ng mga dasal na hindi makahanap ng sagot. Naupo ako sa huling bangko, nakayuko, at sa unang pagkakataon, pinakawalan ko ang luha. Walang salita, walang panalangin, tanging pag-iyak na tinanggap ng katahimikan ng dingding. Sa gitna ng pagluha, isang kamay ang dahan-dahang dumapo sa balikat ko. Paglingon ko si Mira. Tahimik lang siya, walang tanong, umupo siya sa tabi ko at marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Ruth, bulong niya, kung ano man yan, kayanin mo. May dahilan kung bakit ikaw ang nandito. Ngumiti ako, mapait at hindi na nagsalita. Ang totoo, gusto kong isigaw. Ako ang tugma. Ako ang pumirma. Pero pinili kong manahimik dahil alam kong sa sandaling lumabas ang lihim, babagsak ang mundo ng lahat. Dumating ang Lunes na parang unos. 2:00 ng madaling araw, nag-alarm ang monitor ni Benny. Ang mga nurse ay nagtakbuhan at muling sumugod si Dr. Javier. Ang katawan ni Benny ay nanginginig, maputla at halos wala ng reaksyon. Ang bawat segundo ay tila isang hampas ng martilyo sa loob ng dibdib ko. Prepare for intubation, utos ni Javier. Call anesthesia, now. Ako'y nakatayo, nanginginig, hawak ang braso ng bata, habang ang lahat ng tao sa silid ay kumikilos na parang isang katawan. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi bumabalik sa normal ang tibok ng puso. Naramdaman kong parang sumisikip ang paligid at sa loob ng utak ko isang tinig ang paulit-ulit na sumisigaw. Wala ng oras. Pagkatapos ng ilang minutong pakikipagbuno, huminga ng malalim si Dr. Javier. Pinagpawisan at halos mapasigaw. He's crashing, called the surgeon. We need to prepare for transplant now. At doon, natupad ang pinakakinatatakutan ko. Ang salitang stag-kapas transplant ay lumabas, hindi na bilang posibilidad, kundi bilang kinakailangang desisyon. Tumakbo ako palabas ng silid, diretso sa koridor, halos madapa. Huminto ako sa harap ng salamin sa CR, hinawakan ang mukha ko. Namumula ang mga mata ko, nanginginig ang labi. Ito na, wala nang atrasan. Bandang 6:00 ng umaga, tinawag ako ng transplant coordinator. Nasa opisina siya, may hawak na mga papel. Ruth, sabi niya, seryoso. Naka-alert na ang surgical team. Kailangan na lang kumpirmasyon mula sa'yo. Kung tatayo ka sa desisyon mo, ngayon na ang oras. Halos bumigay ang tuhod ko, pero tumango ako. Oo, bulong ko, mahina. Ako na. Pinapirma nila ako ng huling waiver. Sa bawat lagda, naramdaman kong may nawawala sa akin. Pero kasabay niyon, may nabubuo. Ang kaba sa dibdib ko ay parang hampas ng alon, pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may kakaibang kapayapaan. Ruth, sabi ng coordinator, alam mong hindi ito basta-basta. Maaari kang magkaroon ng komplikasyon. Pero kung handa ka, ito lang ang kaya kong ibigay. Sagot ko, mabagal, malinaw.
Sa ward, bumalik ako para muling makita si Benny bago ako dalhin sa pre-op. Tahimik siya, nakapikit, naka-intubate. Si Clara ay nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang maliit na kamay ng anak. Nang makita niya ako, tumayo siya, lumapit, at mahigpit akong niyakap. Salamat, bulong niya, humahagulgol. Salamat. Hindi ko na siya sinagot. Pinikit ko lang ang mga mata ko at tinanggap ang yakap na parang basbas. Paglingon ko, nandoon si Dr. Javier. Nakatayo, hawak ang lamesa at ang mga mata niya ay puno ng pag-aalinlangan at puot. Lumapit siya sa akin at sa mababang tinig, halos galit, halos pakiusap. Ruth, wag. Huwag mo itong gawin. Hindi ako pumapayag. Tumingin ako sa kanya, diretso, walang takot. Doc, hindi mo na hawak ang desisyon na ito. Ito ay sa akin. At ito ang tamang gawin. Ruth, nanginginig ang boses niya. Mawawala ka sa akin. Ngumiti ako, mapait. Hindi mo naman ako kailanman nagkaroon. At iyon ang huling salitang binitawan ko bago sila ako inihatid sa operating room. Sa loob ng OR, malamig ang hangin, maliwanag ang mga ilaw. Nakahiga ako sa mesa, nakasuot ng gown, at ang mga nurse ay abala sa pag-prepare ng mga instrumento. Sa gilid, naroon ang anesthesiologist. Inihahanda ang mask. Handa ka na ba? Tanong ng surgeon. Tumango ako, marahan. Handa na. Bago ipinatong ang mask, pumikit ako at inisip ang pintuan ng tuhong protein. Ang gasgas sa itaas ng numero, ang tunog ng bisagra, ang lamig ng bakal sa palad. At sa huling sandali ng malay ko, bumulong ako sa sarili. Ito ang pintuan para sa bata, hindi para sa atin. At bumigay na ang lahat sa dilim ng anesthesia, habang sa kabilang naghahanda na rin si Benny para sa pagtanggap ng buhay na magmumula sa akin. Nang muling dumilat ang mga mata ko, puti ang paligid. Amoy antiseptic, amoy sugat at gamot. Mabigat ang dibdib ko, may kirot sa kaliwang bahagi at ramdam ko ang pilat na iniwan ng operasyon. Mabagal akong huminga at naramdaman kong buhay pa ako. Sa tabi ko, naroon si Mira. Nakaupo, nakangiti ng mahina at agad niyang hinawakan ang kamay ko. Ruth, sabi niya, tapos na, ligtas ka. Si Benny, bulong ko, halos hindi lumalabas ang boses. Ngumiti si Mira, tumango. Nasa recovery, stable siya, gumagana ang puso. Naluha ako, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa katotohanang ang lahat ng gabi, ang lahat ng pagod, ang lahat ng lihim, may bunga. Buhay siya, buhay ang bata. At sa loob-loob ko, alam kong sa sandaling iyon, ang pintuan ng Duno 14 ay tuluyan ng nagbukas. Hindi para sa akin, hindi para kay Javier, kundi para sa batang dapat mabuhay. Pagkatapos ng operasyon, ilang araw akong halos walang malay. Ang katawan ko'y mabigat na parang inilubog sa sementong hindi pa tuyo. Bawat galaw ay may kapalit na kirot. Sa tuwing dumidilat ako, puti ang una kong nakikita, ang kisame ng recovery room, ang mga kurtinang maputla, ang ilaw na hindi mo matukoy kung umaga o gabi. Sa gilid, naroon si Mira, minsan si Tita Mercy, minsan ang isa pang volunteer na pumapalit sa akin. Lagi silang nakabantay, parang ako naman ang naging pasyente. Hindi ko nakita si Dr. Javier sa mga unang araw. Hindi ko rin nakita si Clara. Ngunit balita ni Mira, stable si Benny. Malakas na ulit ang tibok ng puso. Parang milagro, Ruth. Parang pinanganak siyang muli. At sa salitang iyon, naluha ako. Hindi dahil sa sakit ng sugat, kundi dahil sa bigat ng katotohanan iyon. Ang buhay na nadugtong ay galing sa akin, ngunit hindi kailanman magiging akin. Isang madaling araw, nagising ako sa tunog ng sapatos na pumasok sa silid. Sa unang sulyap, alam ko na kung sino si Dr. Javier. Nakatayo siya sa may pintuan, hindi agad lumapit. Ang mukha niya ay maputla, parang hindi natutulog, at ang mga mata niya ay puno ng salitang hindi masabi. Ruth, mahina niyang sambit. Doc.
Pilit akong ngumiti kahit mabigat ang labi ko. Lumapit siya, dahan-dahan, at umupo sa gilid ng kama. Ilang segundong katahimikan bago siya nagsalita. Bakit mo ginawa? Sinabi ko na sa'yo, ayokong sa'yo manggaling. Huminga ako ng malalim, mabagal, dahil wala ng oras. At dahil may, may pintuan na kailangan kong buksan kahit hindi para sa akin. Natahimik siya, nakayuko, nakatakip ang mga palad sa mukha. At sa pagitan ng katahimikan, narinig ko ang pag-iyak na pilit niyang tinatago. Hindi iyon iyak ng doktor na natalo, kundi iyak ng isang ama na muling binigyan ng pagkakataon. Salamat, bulong niya sa huli. Pero kasabay ng pasasalamat, patawad. Ngumiti ako, mapait. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Doc. Wala ka namang kasalanan sa pagdating ng damdamin. Ang mali lang ay inisip nating pwede itong lumaban sa realidad. Itinaas niya ang ulo, tinitigan ako at nakita ko roon ang isang bagay na hindi ko makakalimutan. Ang pag-ibig na hindi pwedeng umusbong ngunit totoo. Pagkalipas ng ilang linggo, pinayagan na akong lumabas ng ospital. May pilat ako sa kaliwang bahagi ng dibdib. Mahaba, mapula, paalala ng lahat ng gabi sa 214. Habang naglalakad palabas, nararamdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Para akong ibang tao na hindi na babalik sa dating ako. Si Mira ang sumama sa akin pauwi sa inuupahang bed space. Magpapahinga ka dapat, Ruth. Huwag ka munang bumalik sa ospital, sabi niya. Tumango ako ngunit sa isip ko, alam kong hindi ako mapapalayo sa mga dingding na iyon. Doon kasi naiwan ang bahagi ng puso ko, literal at simbolo. Sa mga sumunod na araw, bumalik ang mga gabi ko sa tahimik na kwarto ng inuupahan. Ang tatlong kasama kong call center agents ay abala sa kanilang shift. Ako, nakahiga, nakikinig sa tunog ng mga jeep sa labas at pinipigil ang pagluha. Wala akong sinabihan tungkol sa buong katotohanan, ni kay Mira, ni kay Tita Mercy. Sa kanila, isa lang akong donor. Pero sa akin, ako'y isang taong nagbigay hindi lang ng bahagi ng katawan, kundi ng lahat ng natitirang kakayahan kong magmahal. Isang araw dumating si Clara. Hindi ko inaasahan iyon. Bigla siyang lumitaw sa maliit na apartment, hawak ang supot ng prutas, nakasuot ng damit na tila hindi na bago. Nagulat ako, halos hindi makapagsalita. Paano mo nalaman ang lugar ko? Tanong ko. Nagtanong ako kay Mira. Sagot niya, mahina ang boses. Pasensya ka na, kailangan lang kitang makita. Pinapasok ko siya. Umupo siya sa gilid ng maliit na mesa at sandaling katahimikan ang bumalot. Si Benny, sabi niya sa wakas, gumaganda na ang lagay. Malakas na siyang kumain. Nakakalakad-lakad na siya at lagi kanyang hinahanap. Napayuko ako, pinipigil ang luha. Mabuti naman, bulong ko. Ruth, dagdag niya, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Wala akong kayang ibigay na katumbas ng ginawa mo. Pero sana, maintindihan mo rin ako. Hindi ko kayang makita ka palagi. Dahil sa tuwing nakikita kita, naaalala ko ang sakit na muntik kong mawala ang anak ko. Tumango ako. Naiintindihan ko. Pero tandaan mo, nagpatuloy siya, may luha sa mata. Hindi mo lang iniligtas ang anak ko, iniligtas mo rin ako. Iniligtas mo ang asawa ko, iniligtas mo ang buong pamilya ko. At sa unang pagkakataon, niyakap niya ako. Hindi iyon yakap ng pasasalamat lang, kundi yakap ng taong umamin na hindi niya kayang mabuhay kung hindi ko isinuko ang bahagi ng sarili ko. Pagkaraan ng ilang linggo, bumalik ako sa ospital, hindi bilang bantay, kundi bilang bisita. Naglakad ako sa pasilyo at ang bawat yapak ay may kasamang alaala ng mga gabing walang tulog. Nang dumating ako sa 214, bukas ang pintuan. Pumasok ako at naroon si Benny, nakaupo sa kama, may hawak na laruan. Nakangiti siya nang makita ako. Ate Ruth! Sigaw niya masigla parang ibang bata.
Tumakbo siya patungo sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Salamat po. Hindi ko napigilan ng luha. Hinaplos ko ang buhok niya. Benny, malakas ka na. Oo, sagot niya, nakangiti. Sabi ni tatay, dahil po sa inyo. Napatigil ako. Sa gilid ng silid, naroon si Dr. Javier, nakatayo, nakatingin sa amin. Hindi siya nagsalita. Ngunit sa pagitan ng titig namin, malinaw ang lahat. Ang pagmamahal na hindi pwedeng ipaglaban. Ang utang na hindi kailanman mababayaran. At ang pasasalamat na walang hanggan. Lumapit siya, marahang nagsabi, Ruth, salamat, hindi ko man matanggap noong una. Pero ngayon alam kong wala nang mas dakilang ginawa kaysa sayo. Ngumiti ako mahina. Doc, hindi para sa atin ang pintuang iyon. Para kay Benny iyon. Nagtagal ang katahimikan. Si Benny ipatuloy na nakangiti, hawak ang kamay ko. Si Clara pumasok din at sa wakas, kumpletong pamilya silang nakapaligid sa bata. Ako, nasa gilid lang, isang aninong bahagi ng kwento, ngunit hindi kailanman kabilang sa dulo nito. Kinagabihan, bago ako umalis ng ospital, bumalik ako sa Dune 14. Tahimik na ang silid, patay na ang ilaw at tanging anino ng buwan ang nakapasok sa bintana. Sa mesa, may papel at ballpen. Naupo ako at nagsulat ng maikling sulat. Ang pintuang ito ay para sa bata, hindi para sa atin. Iniwan ko iyon sa ilalim ng unan kung saan minsan ay nakahiga si Benny at lumabas ng silid. Habang nagsasara ang pintuan ng duhang tapat sa likod ko, naramdaman kong iyon ang huling pagkakataon na madidinig ko ang bigat ng bisagra, ang gasgas ng kahoy, at ang tunog ng mundo na nakasandal sa isang numero. At sa labas ng ospital, sa gitna ng malamig na hangin ng gabi, napatingala ako sa langit. Hindi ko alam kung saan ako patutungo, ngunit alam ko, sa wakas, may pintuan akong isinara. Hindi para kalimutan, kundi para bigyan ng kapayapaan ang lahat ng naiwan. Matapos kong iwan ang sulat sa ilalim ng unan ni Benny, hindi ko na muling binuksan ang pintuan ng Duna 14. Sa mga araw na lumipas, nagpaalam ako sa ospital na parang hindi ko kayang tanggapin at dinala ko ang sarili ko sa lungsod na hindi ko kabisado. Naisip kong baka sa layo, makakahanap ako ng payapa. Kahit payapang, nakahalo sa lungkot. Naglipat ako sa isang maliit na bayan sa Hilaga. Doon, amoy palengke ang mga umaga at amoy lupa ang mga dapit hapon. Nakitira ako sa isang boarding house na may 3 silid, kahoy ang sahig, manipis ang dingding. Ang mga kapitbahay ay halos hindi ko kilala maliban sa matandang may-ari na araw-araw ay nagdidilig ng halaman at mahilig magkwento ng mga lumang alamat. Sa bawat pagsikat ng araw, sinubukan kong bumuo ng bagong ritmo. Gising sa alas 5, nagtitimpla ng kape, naglalakad sa plaza at pagkatapos ay nagvo-volunteer muli. Ngunit hindi na sa ospital, kundi sa isang maliit na community clinic kung saan ang mga sakit ay lagnat, ubo at sugat mula sa palengke. Ngunit kahit anong bago, dala ko pa na rin ang bigat ng pilat. Sa bawat gabi, kapag humihiga ako, nadarama ko ang kirot sa kaliwang bahagi ng dibdib, paalala ng isang bata at ng isang doktor. Hindi ito simpleng sugat, ito'y pintuan na isinara ngunit patuloy na humahabol sa bawat tibok ng puso. Minsan, habang abala ako sa pag-aayos ng gamot sa klinik, lumapit ang isang batang babae, mga 8 taong gulang, duguan ang tuhod. Umiiyak siya, dala ng kanyang ina, habang nililinis ko ang sugat, bigla kong naalala ang mga kamay ni Benny, malamig at mahina, at ang tinig niya noong nagtanong kung may sakit ba ang langit. Napangiti ako kahit masakit at sinabi sa bata, "Hindi masakit ang langit, iha. Minsan lang, kailangan mong lagpasan ang pintuan para makita mo ang ganda nito." Tumingin ang ina, nagpasalamat at umalis. Naiwan akong nakatitig sa maliit na dugo sa gasa at doon ko naramdaman ang kakaibang kaluwagan.
Marahil, ito ang dahilan kung bakit ako nandito. Hindi na ako bantay sa ward, pero bantay pa rin ako sa mga sugat na kaya ko pang gamutin, sa mga pusong hindi pa rin nawawalan ng pag-asa. Isang gabi nakatanggap ako ng sulat. Walang pangalan ng padala, ngunit ang sulat ay may pamilyar na tinta. Maingat ang bawat letra. Binuksan ko iyon sa ilalim ng ilaw ng maliit kong lampara. Ruth, si Benny ay patuloy na lumalakas. Nakakalakad na siya sa bakuran, nakakapaglaro kasama ang kapatid niyang si Pia. Madalas kanyang hinahanap, tinatanong kung kailan ka babalik. Lagi kong sinasabi na nasa puso kanya, walang sapat na salita para ipahayag ang pasasalamat ko. At alam kong hindi na rin ako dapat magpumilit ng anuman. Ang alam ko lang, bawat araw na kasama ko ang anak ko ay galing sa iyo. At iyon ay hindi ko malilimutan. Javier. Nang matapos kong basahin, napahawak ako sa pilat ko. Hindi luha ang agad na lumabas, kundi ngiti, mapait, mahina, ngunit totoo. Ang liham na iyon ay hindi hiling, hindi paanyaya. Isa itong pag-amin na may pintuang nananatiling bukas sa alaala kahit hindi kailanman madadaanan. Sa mga buwan na lumipas, natutunan kong mamuhay sa pagitan ng sakit at kapayapaan. Ang klinik ay naging tahanan ko. Natutunan kong kilalanin ang mga bata sa barangay, ang mga matandang laging nagrereklamo ng rayuma, at ang mga ina na laging may hawak na sanggol sa likod. Doon, naging sapat na ang simpleng salitang, "Salamat po, Ate Ruth." Ngunit gabi-gabi, kapag tumatagos ang hangin sa manipis na dingding, bumabalik ang imahe ng Ward 214. Ang gasgas sa numero, ang amoy ng antiseptic, ang tunog ng monitor. Minsan naiisip ko, baka hindi na ito mawala. Baka dala ko na ito habang buhay. Ngunit marahil iyon ang kabayaran ng pagmamahal na hindi dapat umusbong, ngunit naging totoo. Isang araw, habang naglalakad ako sa palengke, narinig ko ang tawag ng isang batang babae. Ate Ruth. Lumingon ako at doon ko nakita si Pia, ang kapatid ni Benny. Hawak siya ng kamay ng isang babae, si Clara. Nagulat ako, halos hindi makagalaw. Lumapit sila sa akin at si Pia nakangiti. Ate Ruth, naalala ka ni Benny, lagi kanyang binabanggit. Napatulala ako, hindi alam kung paano sasagot. Si Clara ngumiti ng mahina at nagsabi, "Nasa Maynila kami ulit. May check-up si Benny. Malakas na siya ngayon. Gusto ka sana niyang makita, pero ayokong pilitin. Alam kong pinili mong lumayo. Kamusta siya?" Tanong ko halos pabulong, "Masigla, malusog, at laging may kwento tungkol sa'yo." Hindi ko na napigilang umiyak. Si Clara marahang hinawakan ang balikat ko. Ruth, hindi ko alam kung paano tatapusin ang utang na loob namin. Pero tandaan mo, kahit lumayo ka, kasama ka palagi sa pamilya namin. Hindi man bilang ina, hindi man bilang asawa, pero bilang buhay na hindi matatanggal sa amin. Tumango ako. Pinahid ang luha. Salamat, Clara. Nagpaalam sila at naiwan akong nakatayo sa gitna ng palengke, hawak ang puso ko na muling tumibok ng masakit at masaya. Nang gabing iyon, umupo ako sa harap ng aking maliit na mesa, nagsindi ng kandila at nagsulat muli. Hindi ko alam kung para kanino ang sulat. Para kay Benny, para kay Javier, o para sa sarili ko. May mga pintuan na isinara ko, ngunit dala ko pa rin ang susi. Hindi para buksan muli, kundi para ipaalala sa sarili ko na minsan naging bahagi ako ng kwento ng isang buhay. At iyon ay sapat. Tinupi ko ang papel, isinilid sa pagitan ng isang lumang notebook. Hindi ko na kailangang ipadala. Hindi lahat ng sulat ay kailangang makarating. May mga sulat na para lamang sa kaluluwa. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting naghilom ang pilat sa dibdib ko. Hindi na ito kasing pula, ngunit hindi rin ito tuluyang nawala. At sa tuwing nakikita ko ito sa salamin, hindi ko na ito tinatanaw bilang sugat, kundi bilang paalala.
na insan nagmahal ako ng tahimik, nagbigay ako ng buo at naglakad ako palayo para may ibang manatili. At sa ilalim ng lahat ng iyon, may katahimikan. Hindi masaya, hindi malungkot, kundi kapayapaan na dinala ng isang pintuang isinara ko sa tamang oras. Ang mga taon ay lumipas na parang alon. Dumarating, umaalis, ngunit palaging may bakas na naiiwan sa buhangin. Sa maliit na bayan kung saan ako lumipat, natuto akong tanggapin ang payak na takbo ng oras. Ang mga umagay nagsisimula sa tunog ng mga tindera sa palengke, ang hapon ay nilalamon ng init na parang sumisingil ng lahat ng iniwasang alaala, at ang gabi ay bumabalik sa katahimikan na dati ikinakatakot ko, ngunit ngayon tinatanggap ko na bilang kasama. Sa klinik, naging parang pamilya ko ang mga tao. Ang mga bata ay natutong tawagin akong Ate Ruth, na para bang isa akong nakatatandang kapatid na palaging handang maglagay ng band-aid sa sugat at magpahid ng luha. Ang mga matanda, palagi akong binibigyan ng gulay o prutas bilang pasasalamat. Sa gitna ng mga araw na iyon, nagkakaroon ako ng pakiramdam na buo. Kahit alam kong hindi ko pa rin kayang tawaging akin ang salitang asitahanan. Ngunit may mga gabi na hindi pa rin ako makatulog. Sa pagitan ng tunog ng kuliglig at hampas ng hangin sa bintana, naririnig ko pa rin ang beep ng monitor sa Ward 214, ang tinig ni Benny na nagtatanong kung may sakit ba ang langit, at ang mata ni Dr. Javier na puno ng pasasalamat at pasensya na hindi kailanman nasabi ng direkta. Isang gabi, dumating si Mira. Bigla na lang siyang sumulpot sa klinik. Dala ang isang maliit na bag at ang matamis na ngiti na matagal ko nang hindi nakita. Ruth! Sigaw niya at agad akong niyakap ng mahigpit. Mira, anong ginagawa mo rito? Tanong ko, gulat at masaya. Dumaan lang ako. May outreach program kami sa probinsya at naisip kong baka dito ka pa rin. Nag-usap kami ng mahaba sa loob ng klinik. Ikinuwento niya ang mga pagbabago sa ospital. May bagong wing, may bagong batch ng mga doctor fellows, at si Tita Mercy ay nagretiro na, ngunit minsan bumabalik para magdala ng kakanin. Habang nakikinig ako, naramdaman kong bumabalik ang bigat ng lahat ng iniwan ko. At sa kanya binanggit, si Benny. Nakita ko noong nakaraang buwan, ang lakas na niya, Ruth. Parang ibang bata na, at palagi ka pa rin niyang binabanggit. Napakagat ako ng labi, pinigilan ang pagluha. Mabuti naman, mahina kong sagot. Si Doc Javier. Saglit siyang tumigil, tinitigan ako. Nandyan pa rin, pareho pa rin, pagod, pursigido. Pero iba na rin siya, mas tahimik, mas parang may iniingatan na hindi niya masabi. Hindi ko na tinanong kung ano iyon. Hindi ko na rin hiniling na marinig ang pangalan ko mula sa kanya. Alam ko na. At marahil, sapat na iyon. Pagkatapos ng 2 araw, bumalik si Mira sa Maynila. Naiwan akong muli sa aking payapang bayan. Ngunit mula noon, mas madalas ko nang dalhin sa isip si Benny at ang kanyang pamilya. Hindi ko alam kung bakit. Baka dahil muling binuhay ni Mira ang mga alaala. Baka dahil hindi talaga sila kailanman nawala. Hanggang isang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Pagdampot ko ng telepono, isang pamilyar na tinig ang narinig ko. Ruth, sabi niya, mababa at may pagod ngunit malinaw. Halos mabitawan ko ang cellphone. Doc, pasensya na kung biglaan. Nalaman kong narito ka. May check-up si Benny malapit sa bayan ninyo at gusto kanyang makita. Tumigil ang oras. Ang mga kamay ko'y pinagpawisan at ang dibdib ko'y muling sumikip sa parehong paraan noong gabing nalaman kong ako ang tugma. Gusto kong tumanggi, gusto kong magtago. Ngunit sa kabilang linya, nadinig ko ang hininga ng isang batang masigla. Ate Ruth, ako po ito, si Benny. Napaluhod ako, halos mahulog ang telepono sa sahig. Benny,
Bulong ko, nanginginig ang boses. Ate Ruth, gusto ko po kayong makita. Pwede po ba? Pumikit ako, pinakawalan ang lahat ng takot na kumulong sa loob ko. Oo, Benny, pwede. Kinabukasan, nagtungo ako sa maliit na kafe sa plaza kung saan kami nagkasundo na magkita. Pagdating ko, agad kong nakita si Benny. Mas matangkad na siya, masigla, at may dalang maliit na bola. Tumakbo siya papunta sa akin at niyakap ako. Ate Ruth! Masaya niyang sigaw. Ito po ako! Naluha ako habang hinahaplos ang buhok niya. Ang laki mo na, Benny. Ang lakas-lakas mo. Dahil po sa inyo, sagot niya, nakangiti. Sa gilid, naroon sa hap ay Clara, nakatingin sa amin na may halong lungkot at pasasalamat. At naroon din si Dr. Javier, nakasuot ng simpleng polo, tahimik na kamasid. Nang magtagpo ang mga mata namin, bumalik lahat ng alaala, ang mga gabi ng bantay, ang mga salitang hindi nasabi, at ang pintuang isinara ko. Naglakad siya palapit dahan-dahan at tumango. Ruth, Doc, walang iba pang salita, ngunit sa simpleng pagbigkas ng pangalan, alam naming pareho, buhay si Benny, at iyon ang pinakamahalaga. Nagtagal kami sa kafe ng halos 2 oras. Kumain kami ng pandesal at sopas. Nagkwentuhan si Benny tungkol sa eskwela, sa mga laruan niya, at sa panaginip niyang maging doktor balang araw. Para makatulad ako kay Tatay Mambada, sabi niya, at para makatulong din gaya ni Ate Ruth. Napangiti ako at sa loob ko, naramdaman kong parang iyon na ang gantimpala ng lahat ng sakripisyo. Bago sila umalis, lumapit si Clara sa akin at mahigpit akong hinawakan sa kamay. Ruth, salamat. Walang araw na hindi ko inaalala ang ginawa mo. Sana, kahit hindi madalas, makausap ka pa rin namin. Tumango ako. Kumpara kay Benny, lagi akong narito. Si Dr. Javier, bago umalis, muling tumingin sa akin. Sa boses na halos pabulong, salamat Ruth, at paumanhin. Ngumiti ako mahina. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Doc. Ang lahat ng ito, sapat na. Nang gabing iyon, habang nakaupo ako sa tabi ng bintana ng boarding house, nakatingin sa mga bituin, naisip ko. Marahil hindi talaga tuluyang nagsasara ang mga pintuan. Minsan, nananatili silang bahagyang nakabukas, hindi para balikan, kundi para ipaalala na minsan may mga gabi at umaga na nagpatibok sa puso mo sa paraang hindi na mauulit. At habang pinakikinggan ko ang katahimikan ng bayan, naramdaman kong mas magaan na ang dibdib ko. Buhay si Benny, nasa piling niya ang pamilya niya. At ako, kahit malayo, ay may kapayapaan na. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may tanong pa ring nananatili, isang pinto na hindi ko pa kayang hawakan. Ano ang magiging kahulugan ng buhay ko ngayon matapos kong ibigay ang lahat? At alam kong darating ang araw na haharapin ko rin iyon. Ngunit sa gabing iyon, sapat na ang katotohanang may batang huminga dahil sa akin at may pusong tumibok muli dahil may isa ring pusong handang magparaya. Tulay